umaga mag-aaral. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Binibining Prince Jane dito sa harapan. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen! Bago tayo dumako sa ating paksang tatalakayin ngayong umaga, ay meron muna tayong gagawin inihersisyo upang tayo ay mas mabuhayan. Alam niyo ba ang kantang Kung Ikaw ay Masaya? Ayan, magaling. Ang una ay tumawa, ang pangalawa ay pumalakpak, ang pangatlo ay pumadyak. Handa na ba ang lahat? Ayan, awitin natin ng sabay-sabay. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Ayan, magaling class. Bago kayo umupo, ay pakiayos muna ang hanin ng inyong upuan at pakipulot na rin ang mga basura na inyong makikita, class. Tapos na ba? Ayan, maaari na kayong umupo. Class, meron bang lumiban sa umagang ito? Ay, ang galing! Ako ay natutuwa dahil talagang nais yung matoto ngayong araw. At dahil dyan, bigyan nyo ng Aling-Dunisha Clap ang inyong mga sarili. Alam nyo ba kung ano ang Aling-Dunisha Clap? Ayan, ang una natin gagawin ay ganito. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Very good, very good, very good. Alam niyo na? Ayan, gawin natin ito ng sabay-sabay. 1, 2, isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Very good, very good, very good. At ngayon, upang manatili ang kaayusan ng ating silid-aralan, narito ang ating mga alituntunin. Pakibasa ng sabay-sabay. Makinig sa guro. Pangalawa, itaas ang kamay bago sumagot. Ang panghuli, huwag maingay. Ayan, nagkakaintindihan po ba tayo? Magaling! Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay magkakaroon muna tayo ng maikling gawain na pinamagatang tama at mali. At kapag ang pahayag ay tama, itaas lamang ang kanang kamay. At kapag ito naman ay mali, itaas ang kaliwang kamay. Nagkakaintindihan lamang po ba tayo, class? Ayan, handa na ba ang lahat? Ayan, sisimulan na natin. Narito ang pahayag, class. Ang pagbabasa ay nakakatulong sa pagpalawak ng kaalaman. Tama o mali? Magaling, ito ay tama! Sa pamamagitan ng pagbabasa, nadaragdagan ng ating mga kaalaman at natuto tayo ng mga bagong impormasyon. Narito naman ang pangalawang pahayag, class. Hindi mahalagang unawain ang ating binasa. Tama o mali? Magaling, ito ay mali. Dahil mahalaga ang pag-unawa sa ating binasa upang magamit natin ng wasto ang impormasyon na ating natutunan. Ngayon, bago tayo dumago sa ating panibagong paksa, sino dito ang nakaalala sa paksang ating tinalakay noong nakaraang araw? Binibining Christine? Tama, ito ay tungkol sa pandiwa. Ano nga ba ulit ang pandiwa? Magaling, ito magaling. Ang pandiwa ay nagpapakita ng kilos, galaw ng tao, bagay o hayop. Talagang naintindihan yung klase ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Kaya naman ngayon ay meron tayong tatalakaying panibagong paksa. Handa na ba ang lahat? Ayan! Ang ating paksa na tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa Ayan! Ang paksang ating tatalakayin ngayong umaga, class, ay tungkol sa paglinang ng kasanayan sa pagbasa. At meron din itong mga bahagi. Ilang bahagi
Ito ay may 5 bahagi. Malalaman natin yan mamaya. Pero bago yan, narito muna ang ating layunin. Ito ang nais kong makamit ninyo pagkatapos ng ating talakayan. Pakibasa ng sabay-sabay. Sa pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy at naipapaliwanag ang 5 paglilinaw ng kasanayan sa pagbasa. Pangalawa, nakapagbigay ng halimbawa ng bawat paglilinaw ng karanasan sa pagbasa. Ang panghuli naman ay naipapamalas ang interes sa pagbabasa upang mapalawak ang kaalaman. Ayan, uunahin muna natin ang paglilinaw ng kasanayan sa pagbasa. Ano nga ba ang paglilinaw ng kasanayan sa pagbasa? Ito ay pagpapaunlad ng kakayahang umunawa at magsuri ng mga binasang teksto. Ngayon naintindihan na natin kung ano nga ba ito. At meron itong 5 bahagi. Ito ay uunahin muna natin ang pangunawang literal. Ano nga ba ang pangunawang literal? Ito ay pag-unawa sa impormasyong tahasang nakasulat sa binasa na ang sagot ay makikita mismo sa teksto. Narito ang mga halimbawa. Si Ana ay pumasok sa paaralan ng alas 7 ng umaga at makikita mismo dito ang sagot sa binigay na teksto. Ang tanong, anong oras pumasok si Ana ng paaralan? Ang sagot ay makikita mismo dito sa binigay na teksto. Naintindihan lamang po ba kung ano ang pag-unawang literal? Magaling! Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang bahagi. Ito ay mapanuring pagbasa. Ano nga ba ang mapanuring pagbasa? Ito ay pagsusuri kung ang impormasyon ay tama, makakatotohanan, may sapat na ebidensya at mapagkatiwalaan. Halimbawa, may nabasa kang balita sa social media. Sinuri mo muna kung ito ay mula sa mapagkatiwalaang website bago mo ito pinaniwalaan o ibahagi. Kaya naman, kapag tayo mismo ang nagsasaliksik ng mga impormasyon, mahalaga talagang ang impormasyon na kinukuha natin ay mismo nanggaling sa mapagkatiwalaang website. Naintindihan lamang po ba ang mapanuring pagbasa? Ayan, ngayon ay tutungo naman tayo sa pangatlong bahagi. Ito ay tungkol sa masusing pagbasa. Ito ay maingat at detalyadong pagbabasa upang lubos na maunawaan ang bawat bahagi ng teksto. Halimbawa, binasa ng estudyante ng paulit-ulit ang panuto ng pagsusulit upang matiyak na tama ang kanyang gagawin. Naintindihan lamang po ba kung ano ang masusing pagbasa? Ayan, ngayon naman ay tutungo tayo sa pang-4 na bahagi. Ito ay malikhaing pagbasa. Ano nga ba ang malikhaing pagbasa? Ito ay paggamit ng imahinasyon at sariling ideya batay sa binasa at nakakalikha ng panibagong kaisipan o solusyon. Halimbawa, pagkatapos basahin ng isang kwento, ginawa ng mag-aaral ang ibang wakas na sa tingin niya ay mas maganda. Katulad na lang natin, hindi ba? Kapag tayo ay nagbabasa ng kwento or tayo ay nanonood ng mga teleserye o ito ay mga romansa, kapag hindi natin nagustuhan ang wakas, ang ginawa natin ay gumagawa tayo ng imahinasyon na sa tingin natin ay mas maganda pang wakas ng kwento na iyon or ng teleserye na iyon. Naintindihan lamang po ba ang malikhaing pagbasa? Ayan, magaling. Ngayon ay tutungo naman tayo sa panghuli. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa binasa. Ano nga ba ang pagpapahalaga sa binasa? Ito ay pagkuha ng aral, pagpapahalaga at mabuting kaisipan muna sa binasa at paglalapat nito sa tunay na buhay. Halimbawa, matapos basahin ang kwento tungkol sa katapatan, naging matapat ang mag-aaral sa kanyang mga magulang at guro. Ayan, hindi lamang pala dapat tayo ay nagbabasa lamang, kundi dapat meron din tayo natutunan
pagbasa. Dahil kadalasan sa mga binabasa nating kwento ay mapupulot tayong aral doon. At hindi lamang natin ito binasa at hinayaan lamang, kundi ang ginawa natin katulad ng batang ito, ang ginawa niya ay kanyang inaplikar sa kanyang sarili. Sa madaling salita, kunin ang aral at isabuhay ito. Nagkakaintindihan lamang po ba tayo, class? Ayan, yun ang 5 paglinang ng kasanayan sa pagbasa. Meron pa ba kayong mga katanungan, class, patungkol sa aking tinalakay ngayong umaga? Kung wala na, ay may gagawin tayong aktibidad. Hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng sitwasyon. Narito ang pahayag. Ayan, makinig kayong mabuti dahil babasahin ko lamang kung ano nga ba ang inyong gagawin. Narito ang pahayag. Tukuyin ninyo kung ano ang paglinang ng kasanayan sa pagbasa at ilalarawan ito. Isulat ang tamang sagot sa buong papel at ipaliwanag ito sa loob ng 2 minuto. Pero bago yan, narito muna ang ating mga pamantayan. Pakibasa ng sabay-sabay. Tamang sagot, 10%, kooperasyon, 10%, pagpapaliwanag, 10%, kabuuhan, 30%. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang isagawa ito sa inyong mga pangkat. Magsimula na kayo, class. Ayan, tapos na ang 5 minuto. Handa na ba ang lahat? Ayan. Ngayon ating tunghayan ang presentasyon ng unang pangkat. Magaling! Ngayon naman ay ating tunghayan ang pangalawang pangkat. Ayan, magaling! Tama lahat ang inyong sagot. At dahil napakahusay niyong lahat, bibigyan ko kayo ng tag 30% bawat pangkat. Talagang nauunawaan na ninyo kung ano nga ba ang paglinang ng kasanayan sa pagbabasa. Meron pa ba kayong mga katanungan patungkol sa ating tinalakay ngayong umaga, class? Ayan, kung wala na, bago tayo magtapos ay balikan muna natin ang ating aralin. Ano nga ba ang mga 5 bahagi ng paglinang ng kasanayan sa pagbasa? Ang una ay pag-unawang literal. Ano naman ang pangalawa? Magaling, ito ay mapanuring pagbasa. At ano naman ang pangatlo? Magaling, ito ay masusing pagbasa. At ano naman ang pang-apat? Magaling, ito ay tungkol sa malikhaing pagbasa. At ngayon, ano naman ang panghuli? Tama, ito ay pagpapahalaga sa binasa. Mahusay. Ano naman ang kahalagahan sa paglinang ng kasanayan sa pagbasa? Binibining asibron? Magaling. Sa makatuwid, ang paglinang ng kasanayan sa pagbasa ay mahalaga sapagkat pinauunlad nito ang ating kakayahang umunawa, magsuri, at maging malikhain at magpahalaga sa mga aral na ating nabasa. Dahil naintindihan niyo na kung ano ang paglinang ng kasanayan sa pagbasa, ngayon kumuha kayo ng papel at pakisagutan ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Ayan, natapos ng 2 minuto. Pakipasa ng iyong mga papel dito sa harapan. At para naman sa iyong takdang aralin, ay kunin ninyo ang iyong mga kwaderno at pakisulat ito. Tapos na ba, class? Ayan, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating pakas na panalangin. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus, Amen. Paalam at maraming salamat, class.